Hello mga kabosing at welcome back sa panibagong episode ni Peter. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang nakaraang kabanata. Kapansin-pansin na iba na ang kilos, aura, at presensya ni Andreas sa sandaling iyon, na tila tuluyan ng napalitan ng ibang personalidad. Bilang tugon, kalmado ngunit puno ng galit na ipinahiwatig ni Andreas na matagal na rin niyang hinihintay ang pagkakataong makaharap si Peter. Gayunpaman, sinabi niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang patayin si Peter. Sa halip na matakot, nanatiling kalmado si Peter at hinamon si Andreas na subukan na lamang iyon kung tunay nga itong kaya. Pagkasabi nito, si Peter ang unang kumilos. Sa napakabilis na galaw, sunod-sunod niyang inilunsad ang mabibigat na pag-atake laban kay Andreas. Gayunpaman, nagawa ring sabayan ni Andreas ang bilis ng bawat galaw ni Peter. Habang nagpapatuloy ang kanilang sagupaan, walang tigil na hinabol ni Peter ang kanyang kalaban. Dahil sa tindi ng kanilang labanan, unti-unting nasesire ang mga bagay na nasa paligid nila. Sa kanyang pagsusuri, naniniwala si Peter na ang isang taong umaasa sa napakalakas na teknik gaya ng hipnotismo ay karaniwang may kahinaan sa pakikipaglaban ng harapan. Ngunit habang tumatagal ang laban, napagtanto niyang si Andreas ay isang malaking exception. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng bahaging ito na hindi lamang nakadepende si Andreas sa kanyang natatanging kakayahan. May sapat din siyang husay sa close combat upang suportahan ang kanyang pangunahing teknik, dahilan upang maging mas mapanganib siyang kalaban. Sa isang maikling pagkakataon, mabilis na nakaganti si Andreas at agad na tinarget ang ulo ni Peter. Sa kabutihang palad, nagawa pa ring makaiwas ni Peter sa huling sandali. Sa kanyang isipan, kinilala niyang bagamat hindi maihahambing ang lakas ni Andreas kay Nathaniel, sapat na ang kakayahan nito upang punan ang kahinaan ng teknik nitong hipnotismo. Gayunpaman, may napansin siyang kakaiba sa bawat pag-atake ni Andreas. Hindi nagtagumpay ang unang sipan nito, ngunit agad itong sinundan ng isa pang napakabilis na opens iba. Sa tuwing naiiwasan ni Peter ang isang suntok o sipa, isa pang pag-atake ang agad na sumusunod na halos wala ng pagitan. Habang patuloy siyang umiiwas, hindi tumigil si Peter sa pagsusuri sa estilo ng pakikipaglaban ng kanyang kalaban. Sa huli, napagtanto niyang sa kabila ng napakalakas at mapanganib na mga atake ni Andreas, tila may isang emosyon na nakatago sa likod ng bawat galaw nito, ang takot. Ang detalyeng ito ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa karakter ni Andreas. Sa kabila ng ipinapakita niyang kumpiyansa at lakas, tila may bahagi pa rin ng kanyang sarili na patuloy na naaapektuhan ng mga karanasan niya sa nakaraan. Habang patuloy na naitutulak si Peter palapit sa sulok ng silid, mabilis siyang kumilos upang makaiwas. Dahil dito, ang malakas na pag-atake ni Andreas ang tumama sa dingding, na agad nitong winasak. Samantala, mula sa kanilang pinagmamasdang lokasyon, nagtanong si Jiwon kung talagang ganoon kalakas si Andreas, hanggang sa puntong nahihirapan na ring makakilos si Peter. Ipinaliwanag naman ni Simon na likas na napakadelikado ng Wyboren na ginagamit ni Andreas. Gayunpaman, naniniwala pa rin siyang may kakayahan si Peter na baligtarin ang sitwasyon. Bagamat hindi pa rin lubos na nauunawaan ang nangyayari, napansin ni Jiwon na tila sinasadya ni Peter na umiwas sa Gukia. Kinumpirma naman iyon ni Kajo at ipinaliwanag na halos kapareho ito ng naging laban nila noon. Ayon sa kanya, sapat na ang isang direktang pagdampi ng Gukia upang maging kritikal ang sitwasyon. Idinagdag pa niyang kung maaalala, mapanganib din ang dugo niya dahil naglalaman ito ng asido. Kaya noong nakaraan, kinailangan ding iwasan ni Peter ang direktang pagdampi. Nito, sa kasalukuyang laban, sa tuwing matagumpay na naiiwasan ni Peter ang Gukia, agad naman siyang sinasalubong ng mabibigat na teknik ng Wyboren. Dahil dito, halos wala siyang pagkakataong makabawi. Mula sa pananaw ng kwento, malinaw na ang kombinasyon ng dalawang teknik ang tunay na nagpapahirap sa sitwasyon ni Peter. Hindi lamang niya kailangang umiwas sa isang nakamamatay na kakayahan, kundi kailangan din niyang sabayan ng isang napakahusay na martial artist. Makalipas ang ilang sandali, hiniling ni Simon kay Jiwon na palakihin ang ipinapakitang video. Gayunpaman, sinabi ni Jiwon na wala silang ganoong function kaya wala siyang magagawa. Nang tanungin kung bakit iyon mahalaga, seryosong ipinaliwanag ni Simon na napansin niyang tila masyadong mabigat ang bawat galaw ni Andreas.
Naisip naman ni Kajou kung posible bang may nakakabit na claw sa kamay nito. Subalit itinanggi yun ni Simon. Ayon sa kanya, may ibang bagay na ginagamit si Andreas, bagamat hindi pa niya matiyak kung ano yun. Sa kabila nito, nananatili siyang naniniwalang kayang talunin ni Peter ang kanyang kalaban. Ang hindi lamang niya maunawaan ay kung ano mismo ang plano at estratehiyang kasalukuyang binubuo ni Peter. Hindi nagtagal, muling naglunsad si Andreas ng isang malakas na sipa. Mabilis na yumuko si Peter upang makaiwas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang sumunod na galaw ng kanyang kalaban. Kasabay nito, agad ding napansin ni Simon ang paparating na panganib at hindi niya napigil ang mataranta. Nadamay rin sa pagkabahala si Jiwon nang makita ang nangyayari. Lumalabas na matapos maiwasan ang unang pag-atake, bigla na lamang binawi ni Andreas ang kanyang paa sa isang hindi inaasahang galaw, na tila mabilis nitong binawi ang kanyang paa at agad na isinunod ang isa pang teknik. Sa isang iglap, nagawa niyang ikandado ang leeg ni Peter. Matapos make kandado ang kanyang kalaban, naghanda siyang gamitin ang isa sa mga nakamamatay na teknik ng Wyboren, ang Hanuman Elbow, isang opensibang naglalayong durugan ang bungo ng kalaban. At gaya ng inaasahan, mabilis na lumapit ang siko ni Andreas hanggang sa halos tumama na ito sa mukha ni Peter. Dahil nakandado ang kanyang leeg, halos wala ng pagkakataon si Peter upang makaiwas. Sa unang tingin, tila wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang paparating na pag-atake. Sa kabilang panig, agad na nagtanong si Jiwon kung tuluyan na bang tinamaan si Peter. Samantala, sina Simon at Kajou ay napatulala na lamang habang pinagmamasdan ang nangyayari. Kasabay nito, ipinahiwatig ni Andreas na hanggang sa sandaling iyon ay wala pa umanong taong nakaligtas matapos masaksihan ang lahat ng kanyang kakayahan. Dahil dito, lalo siyang naging mausisa kung sino ba talaga ang taong kanyang kinakaharap. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, nagawa pa ring harangin ni Peter ang nakamamatay na siko kahit sandaling naipit ang kanyang leeg. Sa kalmadong paraan, ipinahiwatig ni Peter na hindi siya isang mahalagang tao at isa lamang siyang taong katulad ng iniisip ni Andreas. Matapos iyon, sinubukan ni Andreas na bawiin ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Peter. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan ng puwersa, aksidenteng napunit ni Peter ang damit ni Andreas. Kasabay nito, mabilis ding naglunsad si Andreas ng panibagong pag-atake upang mapalayo si Peter. Sa sandaling iyon, may napansin si Peter na agad niyang pinagtuunan ng pansin. Bahagya siyang natawa at inaming hindi niya lubos maintindihan kung paano maaaring magmula sa maliit na katawan ni Andreas ang ganoong kalaking lakas. Gayunpaman, sinabi niyang sa wakas ay nauunawaan na niya ang tunay na dahilan sa likod ng pambihirang lakas ng kanyang kalaban. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng eksenang ito na si Peter ay hindi lamang lumalaban gamit ang bilis at kakayahan. Patuloy din niyang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang kalaban upang unti-unting mabuo ang tunay nitong sikreto. Samantala, dahil hindi direktang nakikita ang laban, nagtanong si Jiwon kung ano ang natuklasan ni Peter. Ipinaliwanag naman ni Simon na ang nasa mga braso ni Andreas ay hindi pala simpleng bakal o ordinaryong protection. Napagtanto rin ni Peter na matagal nang inihanda ni Andreas ang sarili sa ibang paraan. Sa kanyang pagsusuri, tila lumikha si Andreas ng sarili niyang baluti laban sa takot. Hindi ito literal na lakas lamang, kundi isang depensang isinilang mula sa matinding takot na mabuhay at mamatay. Sa simbolikong paglalarawan, ang tunay na baluti ni Andreas ay ang mismong takot na matagal na niyang kinaharap. Makikita ring ang magkabilang braso ni Andreas ay tila ginawang matitigas na parang bakal upang magsilbing pananggalang sa sarili. Napagtanto rin ni Simon na ang mga kutsilyong dala ni Andreas ay hindi lamang para umatake. Sa halip, malaking bahagi ng gamit nito ay upang maprotektahan ang sarili. Dahil dito, nagtanong si Jiwon kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Simon na ang estilo ng pakikipaglaban ni Andreas ay pangunahing nakatuon sa depensa. Ang mga teknik na kanyang pinag-aralan ay hindi lamang para sugatan ang kalaban, kundi higit sa lahat ay upang tiyaking siya mismo ang mananatiling ligtas. Sa kanyang isipan, inamin ni Andreas na dahil alam niyang mahina siya noon, kinailangan niyang humanap ng paraan upang maprotektahan ang sarili. Dahil dito, walang tigil siyang nagsanay upang madaig ang matinding takot sa kamatayan na anumang oras ay maaaring dumating.
Sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan, iisa lamang ang paniniwalang nanatiling nakatanim sa kanyang isipan, ang patuloy na mabuhay. At dahil itinuturing niyang malaking banta si Peter, naniniwala siyang kailangan niya itong alisin sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, muling sumiklab ang kanilang matinding labanan. Sa kabila ng tuloy-tuloy na offensiba ni Andreas, nagawa pa ring iwasan ni Peter ang bawat pag-atake. Sa ilang pagkakataon, nagawa pa niyang sabayan ang pambihirang bilis ng kanyang kalaban. Mula sa pananaw ng kwento, malinaw na sa puntong ito ay hindi na lamang ito simpleng palitan ng lakas. Isa na rin itong labanan ng karanasan, tiyempo, at kakayahang basahin ang kilos ng isa't isa sa loob lamang ng ilang segundo. Habang pinagmamasdan ng laban, biglang nanlaki ang mga mata ni Simon nang mapansin niya ang isang paparating na panganib. Agad din siyang nataranta. Kasabay nito, sumigaw si Kajo at mabilis na binalaan si Peter na umiwas sa gilid. Samantala, si Jiwon, na walang kakayahang makita ang aktwal na nangyayari, ay nanatiling tahimik habang hinihintay ang magiging resulta ng laban. Habang lalo pang yumiigting ang kanilang sagupaan, naging kapansin-pansin kung gaano ito kabangas. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake, unti-unting naitulak si Peter hanggang sa pinakadulo ng gusali. Sa isang mapanganib na sandali, tila mawawalan na siya ng balanse at mahuhulog mula sa itaas ng gusali matapos mabasag ang malaking salamin sa likuran niya. At dito muna nagtatapos ang episode ito. Hello mga kabosing, kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video upang mas marami pa ang maabot nito sa YouTube. Malaking suporta rin yun upang patuloy na makagawa ng mga bagong recap. Huwag na rin kalimutang ibahagi ang inyong opinyon sa comment section kung nais ninyong ipagpatuloy ang seryeng ito sa susunod na video. Maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita tayong muli sa susunod na kabanata.